at hindi ko magagawang gawin ang mga bagay ng mag-isa, tulad ng isang normal na tao. Mabilis kasi akong mapagod at manghina. Kung pinapagamot ako ng mga magulang ko ay hindi masabi ng mga doktor kung anong klaseng sakit ang dumapo sa akin. Palagi na lang sinasabi na patignan daw ako sa mga espesyalista sa Maynila dahil mas may kakayahan daw ang mga doktor doon na malaman kung ano ang kalagayan ang meron ako. Hindi sapat ang pera namin para maipagamot ako sa Maynila. Ayaw ko rin namang maging pabigat sa mga magulang ko. Kaya sinabi ko sa kanila na huwag na lamang akong alalahanin dahil kaya ko naman ang mga magagaan na gawain. Isa pa, hindi naman kami mayaman para maglustay na lang ng pera para lang sa wala.